Welcome sa sip9.com. This video ay magsisimula tayo ng panibagong series, no? Yung series natin about interest. Kung matagal na kayo nagsusubaybay dito sa ating mga video series, then you probably came across with series on discount, no? So yung discount and interest medyo related sila, opposite sila actually. So kung gusto nyo after nito ay pwede nyo tignan din yung series na yun, no? Okay, so we will start with our first problem. A cooperative lends money for a 5% interest per month. If Ariane borrowed 30,000 pesos for a month, how much interest does she need? No? Now, I think medyo obvious na ito, no? Ang kailangan lang natin gawin is computation. So, pag sinabi nating interest, alam natin na syempre, idadagdag natin yun sa pera na hiniram natin, yun, tatawag natin na principal, no? Now, so, ibig sabihin nito, kukunin natin yung 5% ng 30,000 yung interest natin, di ba? So, interest is equal to 5%, no? 5% ng 30,000 pesos. Now, napag-aralan na natin kung napanood nyo na yung video natin or videos natin on conversion from percent to decimals. Sabi natin hindi tayo pwede mag-calculate directly from percent, no? Kailangan i-convert muna natin sa decimal. So, ano ang 5%? 5% to decimal. Yung percent to decimal, actually, pag sinabi mo percent per 100, so ibig sabihin yan 5 over 100, which is equal to, dalig nyo sa calculator nyo, magiging 0.05 yan. No? Pwede nyo i-divide manually, no? But, yung pinaka-shortcut dyan is to move the decimal point 2 places to the left, no? Saan siya magagaling yung decimal point? Pag whole number, correct, 5%, nandito yan, sa harap ng 5, yung decimal natin. Decimal point. Actually, yung 5 tsaka yung 5.0, pareho yan. So, kung lalagyan natin ng decimal, actually, it's 5.0. So, if we move, because we're dividing by 100, pag nag-divide ka ng 100, mag-move talaga yan ng 2 decimal places. So, pag from here to here is 1 and then another decimal place. Pag wala nang nakalagay dito, maglalagay tayo ng 0. So, magiging 0.05. So, that is equal to 0.05. Andito yung decimal place natin. You can write 0.05, no? Pero, ang standard form natin is palaging may 0 dito. No? Pag wala siyang number dito, pwede natin lagyan ng 0 or mas mabuti na lagyan natin ng 0. Now, 0.05 times 30,000. So, i-times lang natin 30,000 times 0.05. So, 0, 5 times 0 is 0, 5 times 0 is 0, 5 times 0 is 0. 5 times 3 is 15. Ilang decimal places yan? Dalawa, di ba? So, dapat, dalawa rin yan dito. No? So, from the right, we have 1, we have 2. So, ito yung interest natin. Interest is 1,500 pesos. No? So, yun yung tinatanong. Ibig sabihin ito yung sagot natin. How much interest does she need to pay for 1 month? No? Kasi 1 month lang naman yung hiniram yung pera. Okay? So, of course, yung 1,500, dagdag siya dun sa capital, no, o sa principal natin. Ibig sabihin, magbabayad si Ariane ng 30,000 plus yung 1,500 dito. Meaning, she will pay 31,500. Okay? So, I hope malinaw, no? Gusto ko yung invite sip9.com. Abangan nyo yung ating susunod na video.